Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Senator Amy Marcos, inilaglag na ng mga DDS, inilaglag pa ng mga Marcos loyalist. Dahil kung matatandaan po natin sa parte ng mga DDS, nauna nang may sinabi si Salvador Panelo. Itong si Salvador Panelo, aminadong meron siyang tampo or galit kay Amy Marcos. At sinabi pa niya na itong si Amy Marcos ay saling-pusa lang sa mga Duterte. Ipinahiwatig pa ni Atty. Salvador Panelo na nakikisama lamang si Senator Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte dahil initsapwera ang senador ng kanyang kapatid. Tapos nung panahon ng Ratchada ang Maisog Rally, noong nagsalita si Basti Duterte at kung ano-ano ang sinabi tungkol sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, ano ang sabi ni Amy Marcos noon? Nagulat ako Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Basti. And nung nakita ko nga si Mayor Basti, nagso-sorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya ha, sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya? Diyan pa lang nakita na natin na mas pabor si Amy Marcos kaysa sa kanyang kapatid. Kahit na pinagmumura na ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, si President Bongbong Marcos na kanyang kapatid, at kahit na kung ano-ano nang sinabi ni Basti Duterte tungkol kay President Bongbong Marcos, sino pa ang ipinagtanggol ni Amy Marcos? Si Basti Duterte at ang mga Duterte. So ano ang sinabi sa kanya ni Basti Duterte? Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. All this while, ipinagtanggol ba si Amy ng kanyang best friend na si Sara Duterte? Hindi. Tahimik lang si Sara Duterte nung binatikos ni Salvador Panelo at sinabihan ni Basti Duterte si Amy ng mga masasakit na salita. Wala tayong narinig na pagtatanggol mula kay Sara Duterte. Ang nangyayari tuloy parang one way lang Si Amy Marcos lang ang panay ang pagtatanggol sa mga Duterte, samantalang siya nilalaglag ng mga Duterte. Nung nagsalita si Sara Duterte na ipahuhukay niya ang mga labi ni Apo Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea, nung sinabi niya na ipapapatay niya si Bongbong Marcos at kung ano-ano pang mga paninira at akusasyon kay President Bongbong Marcos, pinagtanggol ba ni Amy si Bongbong? Hindi. Patuloy pa rin siyang sumisiksik sa mga Duterte kahit na ganito na ang mga pinagsasasabi ng mga Duterte laban sa kanya. Hindi ba nagsalita pa si Sara Duterte na parang ginamit lang siya ng magkapatid nung panahon ng eleksyon? Nagpaliwanag ba si Amy Marcos tungkol doon? Hindi. Pero tila nilalaglag na rin siya ni Sara Duterte, pero nagpupumilit pa rin si Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte. Ngayon, ito naman si Lorraine Badoy, ang kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Amy Marcos. Basahin ko po. Ayon dito sa balita, Lorraine Badoy may patutsada kay Senator Amy. She, too, is delusional. Tahasang binira ni dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy si Senator Amy Marcos mula sa kanyang Facebook post na tinawag niyang bedtime chika. Saad ni Badoy sa naturang FB post noong December 14, si Senator Amy raw ang umano'y nasa likod ng pagiging presidente ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Amy Marcos is the brains behind this nightmare Marcos presidency. Anak sa, maka-nightmare naman tong si Lorraine Badoy. Siguro nga nightmare para sa inyo na ayaw makiisa sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na akala ninyo kayo lang ang may solusyon sa bawat problema ng bayan nito. Kapag hindi nasunod yung gusto ninyo, titira kayo.
para sa inyo, nightmare na. Pero iilan lang naman kayo eh. Hindi nyo nga mapataob si President Bongbong Marcos sa dinami-dami ng pinaplano nyo laban kay President Bongbong Marcos. Bagong taon na, siya pa rin ang presidente natin. So, asan ang nightmare doon? Sabi pa ni Badoy, even though she knew full well her brother is a drug addict and thus had zero capacity to lead our country. Kayo sa kampo ni Duterte ang gumawa ng issue na yan. Simulat sa pulpanong election campaign, talagang nakaplano na yan. Hindi na nga siya inendorso ni former President Duterte, gumawa pa ng issue. Umpisa pa lang, binanatan na drug addict si Bongbong Marcos. Kung may naniwala man, kampo lang nila. Kasi kung maniniwala ang majority ng taong bayan, hindi sana si Bongbong Marcos ang presidente. At kung gagamitin natin ang utak natin sa edad ni Bongbong Marcos, ilang taon na nga ba si PBBM? 66, 67? Kapag yung edad mo ganyan at nag-a-addict ka pa, ay hindi ka natatagal. Matagal ka nang bumagsak. Baka na-stroke ka na, baka na-heart attack ka na. Sa dami ng ginagawa mo para sa bayan nito, tapos magda-drug addict ka pa. Nasaan yung kanilang mga ebidensya? Yung fake polvoron video? At kung may ilalabas man sila ngayon, may maniniwala pa ba? Lalo na po at usong-uso yung AI. Nakita nyo na ba sa internet, kahit na yung dalawang magkaibang litrato, pwede nilang paggalawin para pagyakapin at humalik sa isa't isa. So, expected po natin na gagawa sila ng ganong klaseng AI para lang patunayan na drug addict si Bongbong Marcos. Again, gamitin po natin ang utak natin. Wala nang oras si Bongbong Marcos para sa sarili niya. Dahil sa dami ng problema na kinahaharap natin, na karamihan ay iniwanan ni former President Rodrigo Duterte. Kakayanin pa niyang maging drug addict? Kayo na lang na very fertile ang imagination ang gagawa ng gantong chismis. At sabi pa niya, had zero capacity to lead our country. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Loring Badoy. Samantalang sa halos buong mundo, tinitingala ang ating presidente. Hinahangaan, nire-respeto. Kayo na lang ang mga bastos na hindi rumirespeto sa ating presidente. Tapos sasabihin mong zero capacity? Baka naman ibang tao ang pinatutungkulan mo dyan. Hindi kaya yung taong lumustay ng pera ng bayan sa ilang araw lamang? Tuloy ko, she manipulated, then deceived Inday Sara to agree to be BBM's running mate because she knew he couldn't win without Inday. Sana na nga lang hindi pumayag si Sara Duterte. Tinuloy na lang sana niyang tumakbo bilang presidente para nagkaalaman tayo. Sabi pa niya, Bongbong Marcos couldn't even win the vice presidency on his own. Alam na alam po natin kung ano ang nangyari nung vice presidential elections noong 2016. At kung magkaganon man, ipagpalagay na natin na natalo nga si President Bongbong Marcos sa pagka-vice president. He was never destined to be one vice president dahil ang kanyang destiny is to become the president of the Philippines. So, sa inilabas na tong statement ni Badoy, nasan si Sara Duterte? Ipinagtanggol ba niya? Sinabihan ba niya or kinastigo si Badoy sa mga inilabas nitong statement? May narinig ba tayo? Bakit ang lalakas ng loob ng mga ito? Si Salvador Panelo, si Basti Duterte, si Loren Badoy, natuligsain si Amy Marcos samantalang alam nila na best friend yan ni Sara Duterte. At dahil walang pagtatanggol si Sara Duterte kay Amy Marcos, inilaglag na rin ba ni Sara Duterte si Amy Marcos? At kung nilaglag na ng mga DDS si Amy Marcos, nilaglag na rin siya ng mga Marcos loyalist? Dahil kung ang pagbabasihan po natin ay yung huling tatlong senatorial survey, yung Pulse Asia, yung Okta Research at yung SWS, mahina po ang ranking ni Amy Marcos. Sa Pulse Asia, siya ay number 12. Sa Okta Research, siya ay number 8. At sa huling SWS survey, siya ay nasa 12 to 14. Ibig sabihin, 12 pwede, pero pwede pa rin siyang malaglag, mapunta sa 13 and 14.
At doon sa senatorial survey ng Archlight followers na alam natin na mga DDS, si Amy Marcos ay nasa number 15. So nasaan ang suporta ng mga DDS? Bakit hindi nila maitaas ang ranking ni Amy Marcos? Samantalang mula nung naupo si BBM at saka si Sara Duterte, nakita na natin na si Amy Marcos ay nasa panig ng mga Duterte. So, bakit imbis na tulungan siya ng mga DDS para umangat sa mga survey, bagsak pa siya? At bakit ganito lang ang performance ni Amy Marcos? Ibig bang sabihin, nilaglag na rin siya ng tuluyan ng mga Marcos loyalist? Dahil kahit wala yung mga DDS na yan, kayang-kayang iangat ng mga Marcos loyalist si Amy Marcos sa ranking sa mga survey ng pagkasenador. Pero ang ranking ni Amy Marcos, number 12, number 8, number 12 to 14, at sa mga DDS, number 15. Kawawa naman si Amy Marcos. Namangka na nga sa dalawang ilog, pero kahit na anong pagtatanggol ni Amy Marcos sa mga Duterte, inilaglag siya ng mga DDS. At hindi natin masisisi ang mga Marcos loyalist dahil mas maraming kontra si Amy Marcos sa mga polisiya at sa mga ginagawa ng kanyang ading na si President Bongbong Marcos. So sana kaya pupulutin si Amy Marcos? Well, siguro mananalo pa rin siya sa darating na eleksyon. Pero hindi ba nakakahiya yun? Isa kang Marcos, kapatid ka ng presidente ng bansa, pero ang ranking mo, pinakamataas na yung number 8 at sa ibang survey, kulelat ka at may mga surveys pa na nakakapit ka na lang sa number 12 at meron pang posibilidad na maligwak ka. So manalo man si Amy Marcos, marahil hindi niya ito ikatataas ng noo. Dahil magpapatunay lamang na mababa na ang suporta ng taong bayan, mapa-DDS man o mapa-Marcos loyalist. At kung hindi na pumasok si Amy Marcos sa top 12, well, she deserves it. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.